colonizers, no? It's either from Spaniards or from American or Japanese, ganon. And ganon din, may mga um, customs din tayo and traditions na nanggaling naman doon sa mga karating nating lugar katulad ng China, ng Vietnam, ng Malaysia, dahil sila yung mga naging kalakalan natin, no? Yung ka-trade natin sa mga produkto, and together with trading, with contact to them, ay naipapasa nila sa atin yung kanilang mga paniniwala, tradisyon, mga istorya, mga relihiyon. Kaya yun yung naipapasa sa atin ngayon hanggang sa mga kasalukuyang henerasyon. So, um, mostly doon sa culture or doon sa customs and beliefs that you see doon sa palabas ay tinatawag nating high culture. Ibig sabihin, ito yung mga kultura na naipasa na sa atin or ini-enjoy natin, no, para ng merong kapalit na halaga. Okay? Or sabi natin mass culture. Ibig sabihin, ito ay naipasa na sa maraming mamamayan o maraming miyembro ng lipunan natin. So, ayun. Now, let's jump onto the other issues and concern ng kulturang Pilipinas, ng kulturang Pilipino. So, let me share my screen. Yan, kita nyo na ba yung screen ko? Yan, thumbs up nga kayo kung kita nyo na yung screen ko. Yan. Sige. All right, so now one of the mass culture being given to us or internalized to the Filipino citizen or the Filipino people is the love of socializing. No, Filipino really love socializing, talking with each other. Yan, pagiging chismoso, chismosa, very common yun sa Filipino landscape, no, sa Pilipinas, sa Filipino culture. The question is, how are chismosas different from other nations' chismosa? No? Ano bang pinagkaiba ng chismosa dito sa Pilipinas doon sa chismosa sa ibang bansa? So, may mga nakausap ako ng mga taga-ibang bansa, ng mga nanirahan sa ibang bansa, ng mga Pilipino, at natanong ko sa kanila kung talaga bang may chismosa doon sa lugar nila. At marami naman sang sagot nila na meron din naman. Kaso hindi kasing talamak nung chismosa at chismoso rito sa Pilipinas. Dahil doon sa ibang bansa, yung perspektibo ng mga nakausap ko ay mga OFW, at sila ay nasa pagtatrabaho, no? So wala silang oras para makipagtsismisan o kaya mag-obserba doon sa kultura. Yung mga tao ay yung mga nanay na usually chismosa dito sa Pilipinas ay hindi sila yung katulad ng tambay dito sa Pilipinas, 'di ba? Doon yung mga nanay nagtatrabaho kahit na maedad na. May gano'n, mahalaga yung trabaho sa kanila, at madalas layo-layo rin yung bahay, no, nung mga tao sa ibang bansa. Kaya kung gusto mo makipag-usap or makipag-interaction, makipag-usap, no, tsismisan, ay kailangan mo ng dobling effort. Pupuntahan mo, gano'n, no? Puntahan mo, saka mo kakausapin. Gano'n dapat, sasadyain mo pa talaga. Hindi katulad dito sa Pilipinas na dahil marami sa ating mga kabahayan dito sa urban, sa Metro Manila ay magkakalapit, magkakatabi, madali yung pagtitipon or madaling magkalapit at magkausap at magsimula ng tsismisan ang mga tao. So siguro yun yung masabi natin na pagkakaiba, no, ng Pilipinas doon sa ibang bansa, sa pagiging chismosa and socializing. And then yung isa ring dahilan kaya maraming tsismosa dahil yung common na mga tsismosa sa Pilipinas, halimbawa, ay yung mga nanay na meron ng nagtatrabaho ng mga anak, no? So kumbaga sila ang kanilang trabaho na lang ay gawaing bahay, gano'n, pag-aasikaso sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, kanilang mga anak.
At 'pag natapos na yung kanilang trabaho ay malaya na sila doon sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kaya meron silang oras sa pakikipag-usap. Samantala sa ibang bansa ay walang ganoon. Kaya wala ring tsismosa, 'di ba? Ngayon, yung love of socializing ng mga Pilipino ay nag-ugat doon sa pampalipas ng oras ang socializing, yung pakikipag-usap, pampalipas ng oras. Ginagawa yun ng mga Pilipino para ayun malibang at, maging informative na rin, 'di ba? Siyempre we love information, eh, kaya nakikipag-usap tayo dun sa iba't ibang tao. So, ang pangalawang tanong ay talaga bang madami ang tsismosa sa Pilipinas o mas marami lamang sa Maynila? Ang sagot ay pangalawa, 'no? Mas marami lang sa Maynila at yung mass culture o yung kulturang naisasalarawan doon sa mga palabas at yung konsepto natin ng tsismosa ay nasa landscape ng Kamaynilaan, 'no, yung mga tsismosa ng Kamaynilaan. Pero hindi 'to sumasalarawan ng mga tsismosa doon sa probinsya. Dahil, sa probinsya kasi ano, iba rin yung again magkakalayo na yung bahay, maaaring gano'n or busy sila doon sa kanilang mga gawaing bahay, 'di ba? Sa probinsya mayroon kang taniman. So, imbes na makipagtsismisan ka, magtatanim ka na lang, 'di ba? So, ayun. Hindi katulad sa Pilipinas na walang lupa kaya ayun, tsismisan ang tinatanim nila sa isa't isa. So, yun. But, nonetheless, Filipinos love socializing at 'yan din ang dahilan kung bakit, mabilis na lumalaganap yung mga social media na nagtatanong or nakakapag-interact sa isa't isa dito sa Pilipinas. Halimbawa sa case ng TikTok 'no or kaya ng Facebook ay mabilis na lumaganap ang mga platform na 'yan dahil sa yun nga, pangangailangan ng mga tao na makipag-usap at magtanong at kumuha ng impormasyon sa kapwa nila, mga tao, okey? And siyempre kapagka nagtsitsismisan ang mga tao, dapat silang topic 'no, kailangan nila ng topic, kailangan meron silang pinag-uusapan. So diyan pumapasok yung the bond of family, ayun. So madalas sa mga tsismisan, yung kanilang pinag-uusapan ay kanilang pamilya, buhay nila, buhay ng kanilang kapamilya o kaya buhay ng ibang tao, o kaya buhay ng ibang pamilya. But the bond of family in the Philippines is remarkable, in comparison with the other countries, 'yan. So, isa sa parang trademark natin yung bond 'no, ng pamilyang Pilipino. So, the Filipino value towards the family is very distinct from other countries. We have what we call the filial piety. Na yung filial piety is an important concept in Filipino culture. It is understood as essential in order to maintain the collective faith of the family and to avoid experiencing hiya. Ano nga ba yung filial piety, 'no? Yung filial piety is an influence of Confucian, thoughts na sabi natin nakuha ng mga Pilipino dahil sa pakikipagkalakalan natin sa mga Tsino o kaya ay maaaring nakuha rin natin sa pagiging alipin ng Hapon for quite some time. But Shao or the filial piety is an attitude of respect for parents and ancestors in societies influenced by Confucian thought. Filial piety is demonstrated in part through service to one's parents. So yung filial piety ay yung paglilingkod natin sa ating mga magulang. Maraming nagsasabi na hindi naman talaga responsibilidad ng anak yung pag-aalaga sa kanyang magulang. Pero sa Pilipinas, nakakonekta yun dun sa collective face of the family. Pagka ikaw hindi ka nag-alaga ng parents mo, para kang ano, walang utang na loob, walang hiya, gano'n. Wala kang kuwentang tao, 'di ba, kung ano-anong sinasabi natin sa taong hindi nag-aalaga ng magulang. Because that's important in our culture, 'yun. So it's essential in order to maintain the collective face o yung mukha ba 'no, yung larawan ng pamilya. Kapag isa kang anak na ano, na nag-aalaga ng iyong magulang, ibig sabihin mabuti kang anak. Kapag ikaw naman hindi ka nag-aalaga o kaya binubugbog mo pa yung mga magulang mo, 'di ba, ang tawag naman sa'yo walang hiyang anak, 'di ba? So, napakahalaga nung konsepto ng hiya sa kulturang Pilipino. Um,
ayaw natin ng napapahiya, 'di ba? Ayaw natin ng nasisira, gano'n yung konsepto. But in the case of filial piety, itong pag-iisip natin na kailangan alagaan natin yung mga magulang natin also shape the the family caregiving. Yan, na yung mga Pilipino para tayong pinipuwersa na responsibilidad natin yung ating mga magulang para alagaan, 'no? Again, sa makabagong panahon, marami naman ang nagsasabi na hindi naman talaga responsibilidad ng anak na alagaan yung kanyang magulang. Pero ayun, nasa inyo naman yun, eh, 'di ba? Pero sa akin kasi, kung akong tatanungin, okey lang na balik-tanaw tayo ng utang na loob doon sa ating mga magulang na nung tayo yun naman yung mahina ay tumulong sa atin. So ngayong sila na yung mahina, matanda na, marapat lang 'no, okey lang naman na tulungan din natin sila, hindi naman masama. So another is the intergenerational equity, no, may konsepto tayo ng intergenerational equity kung saan kapag ikaw ay nag-asawa, yung magulang ng iyong asawa ay tinuturing mo na rin na magulang. Yung pagmamahal mo dun sa magulang mo ay somewhat, itinutulad mo na rin yung pagmamahal mo doon sa iyong mga in-laws, gano'n. Pati yung mga yung pamilya, halimbawa may kapatid yung iyong asawa, yung pagtrato mo doon ay parang kapatid na rin. So, pantay mong tinitingnan o tinatrato yung iyong kadugo doon sa mga extension ng iyong pamilya. Nakakasunod kayo? Thumbs up nga kung nakakasunod kayo. 'Yan. So, puwede kayong kumain habang nagkaklase ako, para naman 'di kayo makatulog. 'Yan, yung kape papakin niyo para magising kayo 'no. So, another is the old age income support. So, yung old age income support is, kapag matanda na ay, tinutulungan natin ng pinansiyal yung ating, mga magulang. Living arrangement. So, yung filial piety nakaapekto doon sa living arrangement ng mga Pilipino, sa ibang bansa 'pag edad ng 18 ng kanilang mga anak ay umaalis na ito sa poder ng kanilang magulang. Pero sa Pilipinas 'no, kahit 50 na minsan pareho ng senior citizen yung anak at yung magulang, magkasama pa rin sila. Bakit? Kasi nga gano'n yung pagpapahalaga nila sa ano, sa filial piety 'no, yung sa pag-aalaga sa kanilang magulang. 'Yan, nag-asawa na, nagkaanak na, 'di ba? Ang hirap na nga ng buhay, 'di ba? Ang hirap na nga ng buhay ninyo, nag-anak ka pa, 'di ba? Palamunin ka na nga, nagdagdag ka pa ng palamunin, 'di ba? Ang tibay mo naman, 'di ba? Kapal ng mukha mo, na pero living arrangement 'yung tawag natin do'n. 'Yan, living arrangement, nasa arrangement kasi ano, "Hindi, mahal ko nanay ko kaya pala pinapahirapan mo 'no." Ayan. So, the other aspect of individual, family, social, political, and legal reactions in the Philippines, ayan, for millennia. So, the traditional attitude of filial piety seems however to be waning. Ibig sabihin, unti-unti nang nababawasan yung ganitong kaisipan dahil nga may mga ano, may mga tao na nagsasabing, "Hindi, okey lang yun, hindi responsibilidad ng magulang hindi responsibilidad yung anak yung kanilang mga magulang." So, kaya unti-unti, teka lang, unti-unti ay, ah, teka lang, may nagcha-chat na mahalaga. Unti-unti na yung nawawala, yung filial piety. Pero again, hindi naman yan lubusang mawawala kasi may mga tao pa rin naman na, ah, sarado na yung isip kumbaga. Gusto na nilang makasama yung kanilang magulang hanggang pagtanda. Yan. The traditional attitude of filial piety, sorry. Understanding its current character and strength is necessary. For example, in South Korea, where the percentage of old people living with their children was dropped by half during the last quarter century. An apparent waning of filial piety is reflected in China as well, where officials in some localities have begun requiring contracts of support between elderly parents and their adult children. Newlyweds in China's Kindu district, for example, are now required to sign contract to support their parents after age of 60. So, ayun. So, yun yung filial piety, no? At yung bond ng pamilya. Another is our sense of community, no? Yung sense of community is another issues and concern ng popular culture. Bakit? Ah,
the question is, are we different from other culture, or our sense of community is too high that our resiliency, our camaraderie, rooted from our ancestors? The concept of bayanihan, the concept of being agricultural, the concept of kopyahan in the school, the kindness of school, Filipino distinct from other nation, maybe not so big in difference but highly commendable. But before we dive into that topic, um ano ba muna yung sense of community, no? Sense of community is a feeling of that member have of belonging. Yun yung pakiramdam natin na belong tayo. Yan. Pag feeling mo belong kayo sa pamilya mo, meron kang sense of community. Yan. Kailangan mo muna kasi maintindihan na kasali ka doon. Kapag pagka naramdaman mong kasali ka na doon, darating na sa iyo yung mga expectations and responsibilities mo. Bakit? Kasi ang lipunan po ay ambagan. May ambagan, no? Kala mo inuman lang yung may ambagan. Hindi ganoon. Pati lipunan natin may ambagan. Kailangan meron kang inaambag sa lipunan para sila rin ay may iambag sa buhay mo. Sabi nga natin, tayo bilang individual ay may pangangailangan, at ang mga pangangailangan na yun ay ibibigay sa atin ng lipunang kinabibilangan natin. Ngayon, yung ibang tao sa lipunan ay meron ding pangangailangan, at ikaw yung magiging kaparaanan para mai-provide yung kanilang pangangailangan. So that's the sense of community is, no? Yung pagiging feeling, no, na belong ka, and you have the responsibility and you take that responsibility. So sabi diyan, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members' needs will be met through their commitment to be together. So, yun yung pakiramdam, no? Pakiramdam mo, kailangan mag-stick ako sa grupo na to para matugunan lahat ng pangailangan ko. At sila rin naman, merong expectation sila sa akin. Kailangan magawa ko yung expectation na yun para manatili ako sa grupo na to. That's the sense of community. Naintindihan nyo? Yan, thumbs up naman kayo, no? Oo. Hindi ko nakikita yung tango ng ulo ninyo eh. Sige nga, yung profile nyo nga, patanguin nyo, di ba? Hindi nyo kaya. So, ganon. Mahalaga yung sense of community. Ngayon, the sense of community has 4 stages, no? 4 elements. Kailangan maramdaman mo yung apat. Wait lang. So, ito yung apat na elemento ng sense of community. Kailangan maramdaman mo yung apat na ito, ayan, para, ano mo yun? Hello? May tanong ka, Rons? Wala sir, wala po. No, sige. Mukhang, ano na dyan, mukhang marami ka lang naiinom, Rons, ha? Malalim na yung boses Sir, mo. may nagrarambulan sir. May nagrarambulan. Sige na, sige na. Okay, our proposed definition has 4 elements. Yung sense of community has 4 elements. The first element is membership. The membership is the feeling of belonging or of sharing a sense of personal relatedness. So kailangan para magkaroon ka ng sense of community, kailangan meron ka munang sense of membership. Kailangan meron kang some point, no, na related ka doon sa grupo na yon. Siguro related by blood, related by something else, rules, laws, mga ganon. Kailangan meron kang something na personal relatedness na tinatawag. So, another is the second, yung parang, alam niyo yung dati sa Pilipinas may sandugo na tinatawag. Sandugo yung nagpapatak sila ng kanilang dugo galing sa kanilang, hindi to sa may kamay. Hindi naman sa pulso, hindi namatay sila. Dito lang kung saan lang pwedeng mapagkuhanan ng dugo. Ayan. Yun yung kanilang membership. Yun yung personal relatedness, na sense of personal relatedness. Naghalo yung kanilang dugo. Sa Japan, meron silang pag-inom ng sake, no? Sabay-sabay silang may inom ng sake, no? Yung kanilang sake, yung alak ay nanggaling sa iisang lagayan. Yun. So yun yung kanilang sense of personal relatedness. The second element is influence. So sa influence is the sense of mattering. No, yung
kahalagahan or making difference to a group and of the group mattering to its members. So kailangan yung grupo na yon ay mayroong inihahain na posibleng pakinabang ng grupo na yon towards doon sa mga miyembro nila at sila rin naman ay may pagpapahalaga doon sa kanilang miyembro dahil iniisip nila na itong miyembro yung kanilang pundasyon at pinagkukunan ng kanilang mga pangailangan. Wait lang. Okay. Naintindihan niyo, no? Yung yung pangalawa is influence. Kailangan yung grupo ay merong parang ito yung benefits kapag naging member ka. Ganon. Meron silang hinahain na ganon. Tapos, yung members naman, dapat maunawaan nila na may responsibilidad din sila doon. Kasi that's the sense of mattering, no? Or making a difference to the group and of the group mattering to its members. Kailangan merong hainan ng pakinabang, no? Anong pakinabang ko pagka naging miyembro ako niyan? Ano namang kailangan niyo sa akin kapag naging miyembro ako ng grupo ninyo? That's the influence. And the third one is the reinforcement or the integration and fulfillment of the needs. This is the feeling that members' needs will be met by the resources received through their membership in the group. So yung kanina, influence, inihahain pa lang yung mga benepisyo ng pagiging kagrupo or kabilang doon sa grupo na yon. Sa reinforcement naman ay tuluyan ng ibinibigay yung kasagutan sa pangangailangan. So halimbawa, sa isang fraternity, no? Sa isang fraternity, di kailangan ka munang bugbugin para maging member ka, tapos meron silang sasabihin sa iyo, ito yung mga benefits pag naging member ka namin. Ito naman yung responsibility mo pagka member ka na namin. O ngayon, yung reinforcement, ibinigay na nila yung benefits. Halimbawa, nakipag-away ka, susugurin nila yon, no? That's the reinforcement, yung katuparan na nung pangangailangan, katuparan na nung sagot sa pangangailangan. Yung kanilang benefits, ibinibigay na nila sa iyo, no? Ginagawa na nila sa iyo. And lastly, by integration or paulit-ulit na pagbibigay at pagfulfill sa mga pangangailangan natin, nagiging shared emotional connection na yon, no? Nagbi-build na yun ng dependency na parang iniisip natin na kapag kailangan ko ng bagay na ito, itong grupo na to yung magbibigay sa akin. So yun yung sinasabi dyan. The last element is shared emotional connection, the commitment and belief that members have shared and will share history, common places, time together, and similar experiences. So meron ng commitment na halimbawa, ikaw ay may pangailangan ka tapos binigay sa iyo, no? Pag paulit-ulit na binibigay sa iyo yung pangangailangan mo, magiging dependent ka na doon or committed ka na doon. Committed ka na sa paggawa para hindi sa paggawa ng mga rules nila, pagsunod sa mga rules nila, paggawa ng mga pinapagawa nila para magpatuloy yung benepisyo na natatanggap mo. Yan, iniisip mo kasi kapag hindi tumigil ka or naputol yung yung emotional connection, yung paulit-ulit na yon, maaaring hindi mo na matanggap yung natanggap mo na mga benepisyo. Kaya nagkaroon ng shared emotional connection. Naintindihan niyo? Yeah. So kailangan maging member ka, yung grupo na yun may inihahain, meron ka namang responsibilidad, yung reinforcement dapat ay ibinibigay nila sa iyo yun, and yung pang-apat ay dapat paulit-ulit nilang ibinibigay sa iyo yun para magkaroon ka ng emotional connection or dependency, no? Pag kailangan mo ng pagkain, may lalapitan ka, alam mo kung kanino ka lalapit. Ganun yung sistema. Okay, next. Okay pa kayo? Kape muna kayo. Alas, 4:11 na. Diba? Pagdating ng 4:20, iba, hindi na dapat kayo nagkakape. Iba na dapat yung tinitira ninyo, no? Pag 4:20, iba yun. Organic. Organic coffee. Yung parang kape ni Sir Lopango. May malunggay, Diyos ko. Parang kumakain ng kape, kumakain ng parang baka na kumakain ng ng kape. Diyos ko, may halong damo.
Anyway, so the economics of social media favor gossip, novelty, speed, and shareability. Tandaan niyo yan, sabi yan ni Simeon Yates. No? Si Simeon Yates ay tropa ko. No? Sabi niya, the economics of social media favor gossip, novelty, speed, and shareability. It has something to do with the high culture becoming the mass culture or becoming alike with the mass culture. Ibig sabihin yung mahal na kultura kailangan nating bayaran, konsumuhin ay nagiging pangmasa na rin para sa lahat. Katulad nung pinag-usapan natin last time na marami sa mga kultura, no, ay ginawa for profit, mainly for profit, for commercial purpose only. Walang lalim, walang depth, walang artistic, no? Walang reality. Hindi siya sumasalamin sa katotohanan na nangyayari sa lipunan, kundi ito ay ginawa para enjoyin, no? At libangin ang mga tao para makalimutan nila yung kanilang mga sarili at makalimutan nila na umangat, mag-isip paano umangat at makaalpas doon sa triangulo, no, doon sa tatsulok na lipunan natin na kung saan sila ay nasa ilalim. So social media become a postmodern culture where the high and mass culture became alike. Ayan, ginamit na yung telebisyon, nag-evolve, naging social media, kung saan nagsama-sama na lahat ng media. So ganun din, yung mga content na na-encounter natin sa social media ay hindi para sa kung ano pa man, but kundi para magkaroon ng agenda setting, no? Baguhin yung ating pag-iisip, libangin tayo, distraction, o kaya ay political agenda. Gusto nila tayong pamiliin or meron silang gusto na kampihan tayo. So, ganun pa rin sa social media, no? So, things get viral, posts and individual become popular, so on. But what the economic of social media favors become the popular culture of certain area. So, tama yun. No? Kung ano yung pinapaboran ng social media, yung algorithm ng social media, yun yung nagiging sikat, no? Nagiging sikat sa social media. And ano ba yung mga pinapaboran ng social media? Yun yung mga gossip, kwentuhan, mga sabi-sabi, ayan, mga iringan, sa inyong mga gusto ng mga pinag-uusapan. Yan yung mga gusto ng social media. Ginagawa nila dahil marami na nag-uusap-usap tungkol sa topic na yon, sinasuggest pa nila ulit doon sa mga user na hindi pa nag-uusap or wala pang kaalam-alam doon sa mga topic. So, ganoon yung ginagawa ng social media. Pinapaboran kung ano yung pinag-uusapan. Kahit mali, kahit kasinungalingan, kahit paninirang puri, yan, basta maraming aktibo na nag-uusap-usap tungkol sa topic na yun, asahan nyo na papalaganapin pa yun ng social media. Naintindihan? Thumbs up nga kayo dyan kung okay ba kayo. Yan, thank you. And then, novelty, yun, katulad syempre, hindi naman pwedeng puro negative lang dapat. Diba? Kailangan meron ding mabuti. So, yung mga novelty na mga bagay, nagiging rin yan, nagiging trending din yan. And of course, the speed and shareability, tinitingnan din yan. Ito ba mabilis mai-share? Ito ba ay ka-share-share? 'Di ba? Chine-check din 'yun ng social media through the words that we use, no, sa mga tags na ginagamit natin. Okay? So, sabi nga nung may nabasa ako na parang meme lang siya na sabi, the reason why we are being exposed to negative yung balita natin, no, negative news, the reason why we are exposed to negative news is to make the society anxious, no? Kasi nga naman kapag puro negative na balita narinig natin, mag-aalala tayo tungkol sa buhay natin, 'di ba? Yan, para tayo ay libangin o kaya ay bigyan ng anxiety at isipin natin kung paano tayo makakaalpas doon. Pero hindi nila sabihin kung paano. Sasabihin lang nila na isipin natin, isipin ng isipin para tumigil tayo sa kilos natin o kaya ay maligaw tayo ng ating pagkilos para makalaya doon sa mga bagay na yan. Pictures, videos, posts, and so much more before we post it in social media, we carefully do it and judge it if it will make you popular. So naging tayo, no? Naging mapag-usisa tayo at naninigurado
na kapag may ipo-post tayo, kailangan yung post na yun ay magpapasikat sa atin o kaya magiging viral, 'di ba? Alam niyo during the time na like pa lang yung reaction ng Facebook, meron tayong tinatawag na um uh, positivation, no? Positivation of posts. Paano po yung positivation of posts, sir? Kapag magpo-post ka, iniisip kailangan mong i-positivize yung post mo or else hindi ka maging karapat-dapat sa like or inappropriate sa iyo yung like. Halimbawa, magpo-post ka na namatay tatay mo, no? O patay na si tatay, tapos may nag-like, 'di ba? Anong meaning nun sa iyo? Gusto nila na namatay tatay mo, 'di ba? Hindi. 'Di ba hindi naman ganoon dapat? So anong ginagawa natin? Ini-edit natin yung konsepto, binabago natin at ginagamitan natin ng ibang mga pananalita mas positibo para maging karapat-dapat doon sa like na reaction. Halimbawa, instead na patay na si tatay, ang sasabihin mo, "Tatay, mahal na mahal kita. Ako lang bahala kay nanay, sa pamilya," gano'n. 'Di ba? Pina-positivize mo para ano, para 'pag nilike nila yung post mo, karapat-dapat or appropriate yung like sa post mo. Naintindihan niyo? So, we carefully do it. We carefully whatever we post, we carefully do it and judge it and making it sure that it will make us popular or well-liked or widely favored by many user. Okay? Andiyan pa kayo? React-react naman kayo diyan. Baka manigas yung daliri ninyo. Okay. So next, culture industry. Nandito na tayo sa culture industry kung saan yung high culture kanina, popular culture, at yung mass culture are all part of culture industry. Kung saan yung culture industry is, these are the culture na being sent via media, created by people. Yung anumang post na nakikita natin, content na nakikita natin, lahat po yan ay gawa ng tao. At ginawa yan para pagkakitaan or i-consume ng maraming tao. In 1944, Theodore Adorno and Max Horkheimer, 1979, coined the term culture industry to designate the products and processes of mass culture. The products of the culture industry, they claim, are marked by two features: homogeneity, where film, radio, and magazine make up a system which is uniform as a whole, and every part. All mass culture is identical. And lastly, another rather is predictability. So sabi diyan, lahat daw nung ginagawa at ipinapalabas sa media para konsumuhin ng tao ay may dalawang katangian, no? Kailangan homogeneity, merong formula, sumusunod dun sa formula. Nakaraan, 'di ba? Napag-usapan natin na yung mass culture are formulaic and based on repetitive patterns. So yun yung homogeneity. Kailangan pare-pareho ng itsura. Bakit? Kasi pag pare-pareho ng itsura, pare-pareho yung epekto. Kung gaano ka-effective yung dati, magiging ganun din ka-effective yung ngayon or malapit doon yung effectiveness niya. Bakit? Kasi ito ay ulit lamang, repetitive lamang ito. Okay? So parang halimbawa, yung sabi nga natin, yung mga palabas ni Fernando Po Jr. at mga palabas ni Coco Martin ngayon ay pwede natin sabihin na magkahalintulad o magkamukha. They are uniform as a whole. Bakit? Kasi pareho sila ng kinikater na audiences, 'di ba? Pareho silang tina-target na audiences pero magkaiba lang ng henerasyon. Okay? And another is predictability. Kailangan yung content na pinapalabas ng mga tao ay predictable. Bakit predictable? Kasi yung predictability ay nagpapa-boost ng consumption. Halimbawa, nanonood ka ng pelikula. Siyempre habang nanonood ka, may mga time na pinipredict mo kung ano yung susunod na mangyayari o kaya ano yung ending. And then, kapag nangyari yung iyong prediction, masasatisfy yung iyong prediction. Ibig sabihin, matutuwa ka. Ay, tama yung prediction ko. Yan. Without knowing na kaya nga ginawang predictability yun para mag-stay ka, no? Hindi yun not to fulfill your prediction but rather to make you stay, make you active viewer.
and maintain your focus doon sa pag-consume ng media na yon. Kasi tama yung ano mo hinala mo 'di ba? O kapag hindi predictable yung palabas, konti lang yung nanonood noon. Bakit? May prediction ka, nagbago, grabe yung plot twist. Hindi mo maunawaan yung plot twist, no? Hindi mo ma-predict yung ganun pala yung plot twist. Pwedeng mag-cause sa'yo ng ano yun, ng anxiety. Hindi ka na manonood. Parang ganun. Ayoko na. 'Di ba? Parang ayoko na nga, mali na naman. 'Di ba? Pagka na dissatisfy ka or na disappoint ka doon sa prediction mo, pwede maging barrier 'yon para konsumuhin mo yung mga ganong content o kaya ipagpatuloy mo yung pag-consume ng iyong pinapanood. So, Leo Lowenthal, 1961, contends that culture industry, by producing a culture marked by standardization, no, merong standardization, punong-puno ng stereotype, may conservatism, mendacity, manipulated consumer goods, has worked to depoliticize the working class, limiting its horizon to political and economic goals that could be realized within the oppressive and exploitative framework of capitalist society. So, naintindihan niyo 'yan, 'no? Sa madaling salita, sinasabi ni Leo Lowenthal na kaya pino-produce yung mga palabas, mga panoorin na 'yan ay para ano tayo, i-depoliticize the working class or lituhin tayo, libangin tayo para malimitahan tayo doon sa horizon. Kasi pagka tayo nag-iisip, baka makaisip tayo ng paraan paano tayo makaalpas doon sa ating kahirapan. So anong ginagawa nila? Instead na mag-isip kayo, manood na lang kayo ng manood ng Itbulaga para malalo kayong bumobo. 'Di ba? Ganun 'yun. Para lalo tayong maging tanga, 'di ba? Kasi pag yung tao ay tanga, madaling mamanipula. Pag yung tao busy sa kakapanood, mas madaling mamanipula, makuha yung kanilang pangailangan. Pag sinabi mong bilhin ito, bibilhin naman din ito, 'di ba? Hindi tayo makapag-invest para makalaya tayo doon sa kahirapan natin o sa kalagayan natin, 'di ba? Paano kang lalaya? Kumita ka ng kumita ka ng 100, makakakita ka ng advertisement na halo-halo. Ang halaga 99 pesos. Di piso na lang matitira sa 'di ba? Paano ka naman makakaalpas? 'Di ba? Kasi nga lahat ng 'yan ay ginawa to depoliticize the working class, to limit us, no, to political and economic goals. Trabaho na lang tayo ng trabaho, ganun yung pag-iisip natin. Kasi akala natin, pag nagtrabaho tayo ng trabaho, mabibili natin lahat ng gusto natin. Pero yun ba talaga yung mahalaga? Mabili natin yung gusto natin? 'Di ba hindi? Kundi kailangan natin, ang mahalaga ay makaalpas tayo sa kalagayan natin na mahirap. So, ganun yung sistema. Yung economic goal natin, political goal natin, nababago kasi nilalason ng mga pinapanood natin. Ganun po yan. Kasi gusto nila mangyari, di ba? Focus lang tayo sa economic goal. Gusto ko yumaman, yumaman ng yumaman, ganun. Kaso, pag yumaman ka naman, anong sabihin sa'yo? Kailangan pag mayaman ka, meron kang ganitong gamit. O di bibilhin mo yun. Imbis sana yung pera mo para lalo ka pang yumaman, nababawasan kasi ilalagay mo doon sa napanood mo na patalastas. 'Di ba? Ganon yung sistema ng culture industry. So the impact of Philippine pop culture, malapit na tayo matapos. So, yung impact of Philippine pop culture sa Pilipino, no? Isang concerning sa sa popular culture ng Pilipino ay yung intersection of popular culture and the politics. Napansin ninyo maraming politiko ay galing sa pagiging artista. At ano sila bilang artista? 'Di ba sila yung mga artista na ang pinagbibida, sila yung mga bida ng mga pelikula na tagapagtanggol sila, tagapagligtas, 'di ba? Superhero sila, 'di ba? Sila Bong Revilla, halimbawa, ito si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, Erap Estrada, 'di ba? Lito Lapid. Yan, sino ba yung mga hinayupak na yan, 'di ba? Mga artista yan na mga superhero, makapangyarihan, ganun. Ngayon, itong mga tao, akala nila yung ginagawa nitong mga artista na ito sa pelikula ay gagawin din sa bayan kapag sila na yung naging mga politiko, 'di ba? Arte nga lang 'yun eh, 'di ba?
Di nila magets na arte nga lang yun. Di totoo yun. Walang totoo dun, B. Kwento lang yun. Di ba? Chika lang yan. Di ba? Pero ang ginawa ng mga tao, akala nila gagawin din, no, nung mga politiko yung ginagawa nila sa palabas na tagapagligtas ng mahirap, tagapagligtas ng bayan doon sa mga masasama. 'Di ba? Alam niyo yung case ni Erap Estrada? Si Erap Estrada, marami sa kanyang mga pelikula ay mahirap siya. Mahirap siya, galing sa hirap, tagapagtanggol ng mahirap. Kaya nung siya yung tumakbo, ang tagline niya is Erap para sa mahirap. Kinagat yun ng mga tao, kaya siya naging pangulo. 'Di ba? Tapos anong pagdating niya maging pangulo, ano nangyari sa kanya? 'Di ba naging corrupt din naman siya? Kinain din siya ng sistema kasi hindi siya tagapagligtas ng lipunang 'to. Isa siya sa mga kalaban, no? Kasamaan din siya, gano'n. Kadiliman din siya, akala mo kaliwanagan siya, hindi gano'n. Ayan, epekto kasi yan ng pop culture natin, ng culture industry. Yung culture industry, nililibang lang talaga tayo, pero ano, bukod doon, may political agenda. Itong tao na to, nagligtas ng bayan, kapag naging pangulo na yan, pag tumakbo yan bilang pangulo, eh bay, 'di ba, iboto nyo na rin para ano, 'di ba? Para maligtas din kayo, 'di ba? Sistema. So, yan. So, ito, yung 8 na ito, no, are the other impact of Philippine popular culture to the Filipinos. Basahin nyo na lang yan kasi tinatamad na ako magturo. Yan. Para may participation naman kayo. Basahin nyo na lang yan. Kayang-kaya nyo maunawaan. Kahit batang 5 taong gulang, kayang maunawaan yan. 'Di ba? Kayo pa kaya. 'Di ba? 6 years old na kayo eh. 'Di ba? Ayun. So, ayun. So, isi-send ko yung link para sa quiz pag natapos ko na yung quiz. Hindi ko pa natapos yung quiz eh, pero online ulit yun. Pero hindi yun 20 items ha, baka mga 40 yun o kaya ano, 140. Okay? Yung mga 40 lang yun. So, let's end this. May tanong ba kayo? Baka naman meron kayong gustong ano, bigyan ng linaw. Ano ba kayong gustong tanong? Tanong kayo. Just raise your right hand pa, no? Para naman nakikita kong left.